Olivia's POV. Anong ibig mong sabihin, Olivia? Are you rejecting my proposal? Tila aatakihin sa puso na tanong sa akin ni Gabriel. Gusto ko sanang patagalin pa ang suspense para makaganti ako sa mga pasakit na ibinigay nito sa akin. Pero kinukurot ang puso ko sa nakikita kong pagkabigo sa mukha nito. Kaya sa halip na mas patagalin ko ang aking sinagot, ay diniretso ko na siya. Hindi ko pinangarap na magpakasal sa isang playboy. Pero hindi naman playboy ang pakakasalan ko, kundi nagpanggap lang ito. Nakangiting sagot ko sa binata. Hindi ko mapigilan ang matawa nang saka palang nakahinga ang 4 na lalaki sa harapan ko. My God, kinabahan ako dun, Olivia. Masyado ka talagang pasaway. Nakangiti ng wika ni Gabriel. Dapat sa'yo'y turuan ng leksyon. Pagkasabi niyon ay tumayo si Gabriel mula sa pagkakaluhod at nilapitan ako pagkatapos ay walang kaabog-abog na hinagkan ako sa labi. Napansin ko na tila nahihirapan itong makatayo mula sa pagkakaluhod. Ngunit hindi ko na siya nagawang tanungin pa dahil nalunod na ako sa matatamis nitong hagkan. Agad na naglambitin ang mga braso ko sa balikat nito at ginantihan ang ginagawa nito. Oh man, get a room! Biglang sabi ni Mr. Villatore, pagkatapos ay biglang binawi nang ma-realize na nasa loob kami ng kwarto. Mukhang kalabis na tayo rito sa loob. Ang mabuti pa, lumabas na tayo at mag-celebrate. Sa nakikita natin ay hindi na natin kailangan pang magtanong kung willing bang magpakasal si Olivia sa anak ko. Kausap ni Mr. Villatore kay Ninong Sandro at Dio. Tama ka dyan, Greg. Tara at mag-celebrate tayo dahil magiging pamilya na tayo soon. Sagot naman ni Ninong. Ilang segundo lang ay tumahimik na sa loob ng kwarto. Wala na ang 3 nanonood. Umalis ang mga ito nang hindi nagpapaalam sa amin. Tila walang gustong tumigil at humiwalay sa aming dalawa ni Gabriel na patuloy lang na magkahinang ang aming mga labi. Masyado naming pinigilan ang aming mga nararamdaman noon. Kaya ngayong malaya na kaming ipadama ang nararamdaman namin sa isa't isa, ay babawiin namin ang mga panahon na pareho kaming nasaktan. I miss you so much, Olivia, and I love you very much. Kahit kailan na hindi ko pa naramdaman ang ganitong pagmamahal para sa isang babae. Madamdaming pahayag ni Gabriel habang hinihingal. Napapikit ako nang tumamaw sa mukha ko ang mainit at mabango nitong hininga. Mahal na mahal din kita, Gabriel. Buong tapang kong sagot ko habang nananatiling nakapikit ang aking mga mata. Inaaninyahan ko kasi na muling ang kininito ang aking mga labi. At hindi naman ako nabigo. Dahil pagkatapos kong magsalita, ay agad kong naramdaman ang mga labi nito. Muli kong ipinalibot sa batok nito ang aking mga braso at sa pagkakataong ito, ay ibinalik niya ako sa pagkakahiga habang patuloy kaming magkahagkan. Mas naging mapusok at mapaghanap ang labi ni Gabriel. Walang pag-aalinlangan namang ibinigay ko sa binata ang aking sarili. Ang silid na kinaroroonan namin ay napuno ng mga mahihinang sigaw. Tila nakalimutan namin na nasa loob kami ng hospital room at hindi sa loob ng private room. Pero nang maramdaman ko ang isa nitong kamay na naglakbay sa ibabaw ng katawan ko, ay tila doon ako natauhan. Olivia. Paos ang tinig na tutol ni Gabriel nang bahagya ko siyang itinulak palayo sa akin. Nasa ospital pala tayo, Gabriel. Nakakahiya kung maabutan tayo ng ibang tao. Nahihiyang saad ko, bagamat nakangiti. Biglang napasimangot si Gabriel na halatang bitin na bitin. Okay, hintayin ko na lang na makalabas ka rito. Pero ihanda mo sarili mo dahil paglabas mo rito ay magkukulong tayo sa silid mo. Ani Gabriel na ngayon ay nakangiti na ng pilyo. Pinamulahan ako ng muka at mahina itong tinampal sa braso. Pero katulad nito ay hindi na din ako makapaghintay na makapagsolo kami at muling iparamdam sa kanya ang aking pagmamahal. Pagkatapos maubos ang laman ng dextrose ay saka palang lumabas ng silid ko si Gabriel para asikasuhin ang paglabas ko. Ang bill ko sa pagbalik nito ay nakaredy na ako para umalis. Let's go! Aya ko sa kanya. Magkahawa kamay na lumabas kami ng ospital at dumiretso sa isang fine restaurant. Nag-dinner muna kami bago niya ako inihatid sa bahay ko. Hindi mo ba ako papatuloyin sa bahay mo, Olivia? Masyado ko napagod sa buong araw, kaya gusto ko na makapagpahinga. Nagmamakaawa ang hitsura na sabi ng binata. Pauwi ka na rin naman kaya makakapagpahinga ka na maayos sa bahay mo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Alam ko naman kasi kung bakit nito gustong tumuloy sa bahay ko. Gusto nitong ituloy ang sinimula namin sa loob ng hospital room kanina. Have a heart, Olivia. Parang batang maktol nito. May puso naman ako ah. Nakangising sagot ko sa kanya. Nag-e-enjoy akong makita na umaakto ng ganito si Gabriel. Ang cute niya kasing tingnan.
Ganun? Nakataas ang kilay na sagot nito. Pagkatapos ay walang babalang kinabig ako at hinagka ng mariin sa labi. Hindi naman ako nagpakipot pa at agad kong tinugon ang ginawa nito. Lumabas kami ng sasakyan habang magkadikit ang aming mga labi. Saglit niyang binitiwan ang mga labi ko para isara ang pintuan ng kotse at buksan ang nakalak na gate ng bahay ko. Hindi na ba masakit ang tuhod mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ilang araw pa lang na hindi na ito gumagamit ng tungkod sa paglalakad at bahagyang paika-ika na lang kung ito'y maglakad, kaya hindi ko maiwasang mag-alala rito. Medyo masakit pa rin, pero kaya pa naman kitang buhatin. Nakangiting sagot niya sa akin. Ibinaba niya ako sa tapat ng pintuan para mabuksan ko yon. Nang mabuksan na ang pintuan, ay nauna akong tumuloy sa loob at pagkasara ko ay agad na sinakop ni Gabriel ang aking labi hanggang makarating kami sa sofa. Isa-isa naming inaalis ang aming mga saplot sa katawan. You're very beautiful, Olivia. Nakaramdam ako ng hiya sa ginagawa nito kaya hinila ko na lang ang mukha nito at inilagay sa aking hinaharap. Naupo ako sa sofa habang naglalakbay ang labi nito sa itaas ko. Napaliyad ako sa tindi ng nararamdaman kong sensasyon sa katawan. Inihaga ako ni Gabriel sa sofa at pinaglakbay nito ang kanyang labi sa aking buong katawan. Pakiramdam ko ay nagliliyab ang aking katawan sa tindi ng init na nararamdaman ko. Init na hindi nakakapaso, kundi sobrang kaiga-igayo sa pakiramdam. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at pinagpalit ko ang aming pwesto. Sa pagkakataong ito, ay ako naman ang nagpala ng aking labi sa maskulado nitong pangangatawan. Olivia! Sambit nito sa pangalan ko nang paglakbayin ko ang labi ko sa kanya. Nakaramdam ako ng tuwa nang malakas itong sumigaw na tila nasiyahan sa ginawa ko. Hindi nagtagal ay muli kami nagkapalit ng posisyon. Siya na naman ngayon ang nasa ibabaw at ako ang nasa ilalim. Bahagya nitong pinaghiwalay ang aking mga hita at pagkatapos ay saka nito sinakop ang aking pinaki-iingatang kayamanan. Napapikit ako at mahinang napasigaw nang mag-umpisa itong gumalaw. Sa umpisa ay mabagal lang ang paggalaw nito hanggang sa naging mabilis hanggang sa sabay naming naabot ang sukdulan. Pareho kaming napagod at sobrang pawis. Ngunit nakalarawan naman ang kasiyahan na umalis sa ibabaw ko ang binata. Let's go to your room, Olivia. Doon natin gawin ang round 2. Sa malamig na kwarto naman tayo para hindi tayo pagpawisan. Nakangising pag-aya ni Gabriel sa akin. Namula ang magkabilang pisngi ko sa sinabi nito, ngunit hindi ako tumutol nang itayo niya ako at takayin papunta sa aking kwarto. Gusto ko rin naman ang sinabi nito, kaya bakit pa ako magpapakipot, no? Round 2 is coming! Sa kabilang banda, magkasama naming pinuntahan ni Gabriel si Mr. Juko sa kulungan para bisitahin. Gustong subukan ulit ng binata na paaminin ng matanda kung sino ba talaga ang taong nagtatangka sa buhay nito. Sa pagkakatanda ko ay sinabi ni Mr. Juko sa akin nung bihag niya ako na hindi siya ang tunay na nasa likod ng pagtatangka sa buhay ng binata. At tinutukoy niya na taong iyon ang tiyak na nasa likuran ng lahat. Kung buhay lang sana ang peking Sylvia Villatore, ay maaari rin namin siyang tanungin kung sino ang nagpapaligpit kay Gabriel. Tiyak na alam iyon ng babaeng iyon. Kaso bigla na lang natagpuan ng mga tao ang katawan nito na palutang-lutang sa ilog. Languraw sa ipinagbabawal na gamot ng peking Sylvia. At pagkalunod ang ikinasawi nito. Walang nakakita kung paano ito pumanaw at napunta sa ilog ang katawan. Ngunit alam namin na sadyang pinatahimik ito para hindi nito maisiwalat ang lihim ng amo nito. Si Chloe naman ay nagtungo na sa ibang bansa matapos nitong ituro kay Gabriel ang kinaroroonan ng tiyahin ng binata. Nagtungo sa ibang bansa ang babae sa takot na balikan ito ng kanyang ninong Abner sa ginawa nitong pagtatraidor sa matanda. Kaya ang natitirang tao na maaaring mapagkuhanan namin ng impormasyon ay tanging si Mr. Juko na lamang. At kailangan namin siyang mapaamin bago pa man ito ang isunod na patahimikin ng taong yon na tinutukoy nito. Sana lang ay makipagtulungan sa atin si Mr. Juko para mahuli na ang taong nagtatangka sa buhay mo, Gabriel. Para pare-pareho na tayong matahimik. Sabi ko sa kanya habang nakaupo sa tabi ng driver's seat. Sana nga ay makipagtulungan na siya ngayon pero masyado kasi siyang matibay. Kahit anong pagpapahirap ang gawin ni Dio, ay talagang hindi nito napaamin si Mr. Juko. Ani Gabriel matapos mapabuntong hininga. Gusto ko na rin matapos ang lahat ng to para mapakasalan na kita at maging asawa ko. Nang sa gayon ay hindi ka na makakawala pa sa akin. Dugtong pa nito, bahagyaan niya akong sinulyapan at nginitian. Mangyayari din yan, Gabriel. Sagot ko. Saka wala naman akong kawala sa'yo.
dahil ang puso ko ang nakatali sa'yo, kundi ang aking pagkatao. Kaya wala kang dapat alalahanin na baka mawala pa ako. Nahinto kami sa pag-uusap nang makarating kami sa city jail kung saan inilipit ng kulungan si Mr. Juko. Sinamahan kami ng isang jail guard sa visiting area at saglit na iniwan para kuhanin ng matanda. Maya-maya lang ay bumalik ang jail guard kasama na ang taong pakay namin na nakaposas ang mga kamay. Dumilim ang mukha nito nang makita kami ni Gabriel. Hindi ko maiwasan na magtaka kung bakit iika-ika na maglakad si Mr. Juko. "Huwag kang gagawa ng gulo kung ayaw mo mabartolina." Mariing babala ng jail guard kay Mr. Juko na tahimik lang. Ngunit matalim ang mga tingin, lalong-lalo na kay Gabriel. Naupo si Mr. Juko sa katapat na upuan namin. "Anong ginagawa niyo rito? Hindi pa ba kayo nagsasawa sa kakatanong sa akin? Kahit anong gawin ninyo, ay wala kayong makukuhang impormasyon sa akin." Mariing wika ng matanda matapos kaming ismiran. "Bakit hindi ka nalang makipagtulungan sa amin at sabihin kung ano ang mga nilalaman mo para naman gumaan ang kaso mo, Tito Abner?" Pangungumbinsi ni Gabriel. Biglang natawa ng malakas si Mr. Juko. "Ano ako? Walang isip? Sa tingin mo ba makikipagtulungan ako sa'yo matapos mo kong balian ng paa? Manawa ka sa kahihintay, Gabriel." "Bagay lang yan sa'yo, Tito Abner. Ganti ko yan sa ginawa mong pananakit kay Olivia. At pasalamat ka nga na pinigilan ako ni Dio. Dahil kung hindi, matagal ka nang nakalagay sa ilalim ng hukay." Nagtatagis ang mga bagang na sagot ni Gabriel. Damang-dama ko ang pinipigilang galit ng binata. Kaya hinawakan ko ang isa nitong kamay at pinisil para iparating na kumalma lang ito. Baka kasi hindi nito mapigilan ang sarili at kung ano pang magawa ninyo kay Mr. Juko. "Sa tingin mo ba ay mananatili ka pang buhay dahil sa iyong nalalaman, Mr. Juko? Yang impormasyon na itinatago mo ang magiging mitsa ng buhay mo. Sa tingin mo hahayaan ka mabuhay ng taong pinoprotektahan mo? Hindi, Mr. Juko. Ni hindi ka nga niya mailabas dito sa kulungan eh. Matutulad ka rin sa mga tauhan mo at sa babaeng pinagpanggap mo si Sylvia Villatore. Matutulad ka sa kanila na ipinapaslang ng taong yon na tinutukoy mo para wala na makapagtuturo pa sa kanya na utak ng pagpapaligpit kay Gabriel. Kaya sige, sarilihin mo yung impormasyon mo. Baunin mo hanggang sa hukay. Ang mahalagang impormasyon na yan. Nang sa gayon ay maging masaya at malayang mamuhay ang taong yon habang ikaw ay nasa ilalim na ng lupa at pinagpipiyastahan ng mga bulate." Pananakot ko sa matanda. Bagamat may pananakot ang mga sinabi ko sa kanya, ay may halong katotohanan naman. Dahil natitiyak ko na hindi magtatagal, ay mababalitaan na lang namin na pinaslang ito sa loob ng kulungan. Pagkatapos kong sabihin sa matanda ang mga salitang iyon, ay hinawakan ko sa isang braso si Gabriel at hinila patayo para umalis na sana. "Sandali!" Pigil sa amin ni Mr. Juko. Lihim akong napangiti dahil tila gumana ang ginawa kong pananakot sa kanya. "Anong ibig mong sabihin sa mga sinabi mo, Olivia?" Tanong nito sa akin, halata sa mukha ang takot at pagkabahala. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag sa iyo kung anong ibig kong sabihin, Mr. Juko. Matalino kang tao. Kaya natitiyak ko na alam mo kung anong ibig kong sabihin sa mga sinabi ko. Hindi ka namin pipiliting sabihin sa amin ang iyong nalalaman at hindi na rin kami babalik pa rito. Hihintayin na lang namin na mabalitaan na pinaslang ka rito sa loob ng kulungan. Tila lalo itong nabalisa sa mga sinabi ko. Konting pananakot na lang ay bibigay na ito. Bigyan niyo ako ng 3 araw para mag-isip. Pagkatapos ay bumalik kayo rito at sasabihin ko sa inyo mga gusto niyo malaman. Biglang saad ni Mr. Juko pagkatapos ay tumayo at walang paalam na iniwan kami. Nagkatinginan na lang kami ni Gabriel sa isa't isa. Maya-maya ay biglang gumuhit ang matagumpay ng ngiti sa aming mga labi. Ang galing mo, Olivia. Paano mo naisip ang ganong klaseng ideya para mapapayag natin siya magsalita? Humahangang sabi ni Gabriel. Sinubukan ko lang naman sa kanya kung gagana ang ganong estilo ng pagpapaamin. Ilang linggo nang nakakulong dito sa Mr. Juko. At natitiyak ko na hindi maglalakas ng loob ang taong pinoprotektahan ito para dalawin ito. Kaya tiyak na tinubuan na ito ng anxiety. At yun ang ginamit ko sa kanya. Ginatungan ko lang ang nararamdaman nito para mas lalo itong mag-isip at mabalisa. Nakangiting sagot ko sa binata. The best talagang mahal ko. Nakangiting sabi ni Gabriel na may halong pambobola. Dahil dyan ay ililibre kita ng dinner paglabas natin ngayon. Okay, umalis na tayo at nagugutom na ako. Nakangiting sagot ko sa kanya. Magaan ang puso na lumabas kami ng kulungan. Natitiyak ko na pagbalik namin ay sasabihin na ni Mr. Juko ang lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa taong mastermind sa pagtatangka sa buhay ni Gabriel.
Sa tingin mo, talagang sasabihin sa atin ni Tito Abner ang impormasyon na gusto nating malaman? Tanong ni Gabriel habang nagmamaneho ito papunta sa isang restaurant kung saan kami kakain ng hapunan. Don't worry, Gabriel. Malakas ang kutob ko na sasabihin niya sa atin ang totoo. Sana nga, Olivia. Sana nga ay makapagtulungan ng pesting yun para matapos ng problemang ito, para maasikaso natin ang kasal natin. Umaasang saad ni Gabriel. Bakit? Nag-oo na ba ako sa proposal mo? Nakangiti namang biro ko sa kanya. Hindi pa ba sapat na ilang beses na tayo nag-honeymoon bilang sagot mo sa akin proposal? Pinamulahan ako ng mukha nang maalala ko ang maiinit na sandali na pinagsaluhan naming dalawa. Para kaming newlywed na ayaw mapaghiwalay ng araw na yon. At kinabukasan din ay nanatili pa rin ito sa bahay ko. Maghapon lang din kami nagkulong sa kwarto at tinuklas ang bawat bahagi ng aming mga katawan. Nahinto kami saglit sa pag-uusap nang makarating kami sa tapat ng restaurant kung saan kami magdi-dinner. Magkahawak ang mga kamay na nilakad kami palapit sa restaurant. Eksaktong papasok na kami sa pintuan ay siya namang paglabas ng taong hindi namin inaasahang makita. Si Mr. Carlos Sebastian na ama ni Chloe. Agad na sumama ang tingin nito sa amin nang makita niya kami, lalong-lalo na kay Gabriel. Good evening, Tito Carlo. It's a coincidence to meet you here. Magalang nabati ni Gabriel sa senador. Nakasalubong ko ang lalaking dahilan kung bakit nasa malayo ang anak ko at kailangan ko pa siyang puntahan sa ibang bansa para lang madalaw siya. Kaya ano ang ikinaganda ng gabi ko, Gabriel? Mariing wika ni Mr. Sebastian sa binata. Mukhang walang balak si Gabriel na patuloy ng kaharap, kaya ako na lang sumagot para sa binata. Dapat pa nga ay magpasalamat ka kay Gabriel dahil hindi niya ipinakulong ang anak mo sa kabila ng ginawa niyang labag sa batas. Dahil kung ipinakulong niya si Chloe, ay tiyak na hindi sa ibang bansa mo siya dadalawin, kundi sa kulungan, or worst, ay sa sementeryo. Dahil natitiyak ko na hindi palalagpasin ni Mr. Juco ang ginawang pagtatraidor ng anak mo sa kanya. Sa sinabi kong yon ay biglang itinaas ng mga bodyguards ng matanda ang kanilang mga armas at itinutok sa amin. Pero hindi kami gumawa ng paraan para ipakitang lalaban kami sa kanila. Dahil alam namin na hanggang doon lang ang pwede nilang gawin. Nasa isang public place kami at maraming nakatingin sa amin. Kaya natitiyak ko na hindi gagawa ng hindi mabuti ang senador na tiyak na makakasira sa kandidatura nito. Lihim akong napatingin matapos nitong bigyan na nagbababalang tingin ang mga bodyguard nito pagkatapos ay sinenyasa na ibaba ang kanilang mga armas. Nang muli kaming harapin ng politiko ay hindi na matalas ang tingin nito at medyo may ngiti na sa labi. Ngiti na alam kong pilit na pilit lamang. Tama nga ang sinasabi nila tungkol sa iyo, Olivia. Matapang ka nga talaga at nakakabilib ang iyong katapangan na ipinapamalas. Sabi niya sa akin matapos akong bigyan ng ngising nakakaloko. Tila may alam ito sa mga nangyari sa akin itong nakalipas na buwan. At sino naman ang tao nagsabi sa iyo niyan, Mr. Sebastian? Isa sa mga tauhan mo? Buhay pa ba siya o baka malapit na ring mabura sa mundo ang kanyang pangalan? Nanguhuling sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit biglang naisip ko na ito ang mastermind sa lahat ng mga pagtangkang nangyari sa buhay mo. Siguro ay dahil anak nito si Chloe at kaibigan naman ng dalaga ni Mr. Juco kaya hindi ko maiwasang pagdudahan ito. Dumilim ang mukha ni Mr. Sebastian nang marinig ang sinabi ko. Anong ibig mong sabihin, Olivia? Na may kinalaman ako sa nagtatangka sa buhay ni Gabriel? Hindi ba't ang ama niya ang nababalitang nasa likuran ng tangkang pagpaslang sa kanyang anak? Kaya tila ako ang pinagdududahan mo? Galit na wika nito sa akin. Hindi ko naman sinabing ikaw nga nagpapaligpit kay Gabriel. Saka baliw lang ang maniniwala sa chismis na yon. Tama na, Olivia. Huwag na lang natin silang pansinin dahil hindi naman silang sadya natin dito. Mahinang saway sa akin ni Gabriel. Don't spoil our night, sweetheart. Dagdag nito sa mahinang boses. Sa tingin ko ay tama ka, Gabriel. Baka mawalan pa ako ng ganang kumain. Nakangiting sagot ko sa binata bago binigyan ng nag-iinis ng ngiti si Mr. Sebastian. Akmang tatalikuran na namin sila, ngunit bigla akong may naalala. Siya nga pala, Mr. Sebastian. Nakausap mo na ba ang kaibigan mo si Mr. Juco? Wala akong kaibigan na kriminal, kaya bakit ko siya dadalawin? Matalim ang mga mata na sagot niya sa akin. May sinabi ba siya na kung anong bagay? Ano naman ang bagay na sasabihin niya sa amin at gayon na lang ang pamumutla na mukha mo, Mr. Sebastian? Wala akong panahon na makipag-usap pa sa iyo, Olivia. Mariing wika nito bago nagmamadaling lumabas sa restaurant habang akay sa kamay ang isang magandang babae. Napailing na lamang ako biglang pag-iiba nito ng usapan. Tila may iniiwasan itong isang bagay na pag-usapan. Nang wala na si Mr. Sebastian,
ay mariing pinisil ni Gabriel ang aking magkabilang pisngi. Tama si Tito Carlo sa pagsasabing ang tapang mo. Masyadong malakas ang loob mo para makipagsagutan sa kanya. Naiiling na komento ni Gabriel na hindi maiwasang matawa ng mahina nang makita niyang piko na piko ng anyo ng senador. Matapang ang loob ko dahil nasa public place tayo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Pero mag-ingat ka sa kanya, Olivia. Tila kakaiba siya ngayon. Malayo na siya sa mabait at masayahin na Tito Carlo na kilala ko. Nakakatakot na siya ngayon. Babala sa akin ang binata. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Palagi akong mag-iingat. Hindi ko na binanggit sa binata ang pag-iiba ng hitsura ni Mr. Sebastian nang mabanggit ko ang pangalan ng kaibigan nitong nakakulong. Ewan kung napansin iyon ni Gabriel, pero bigla akong kinutuban sa kanya at tutuklasin ko kung totoo ba ang nabubuong hinala sa aking isip tungkol sa senador. Sa kabilang banda, magkasama lang kaming naliligo ni Gabriel sa swimming pool ng bahay nito. Wala itong lakad, kaya niyaya niya ako mag-swimming. Para kaming mga bata na naghahabulan sa tubig at kapag naaabutan niya ako ay pinaparusahan niya ako. At syempre, ano pa bang ibibigay niyang parusa sa akin kundi isang matamis na halik? Nang mapagod kami sa paglangoy at paglalaro sa tubig, ay lumangoy kami papunta sa may hagdanan ng pulat na higa. Sana'y lagi tayong ganito, masaya at parang walang problema. Ani Gabriel habang magkayakap kami. Alam mo ba na matagal ko nang gustong mangyari to? Ang maligo sa swimming pool kasama ka. Huwag kang mag-alala, Gabriel, dahil hindi magtatagal ay mangyayari yan. Palagi na tayong magkasamang maliligo rito pagkatapos ng kinakaharap nating problemang to. Paninigurado ko sa kanya. Pagkatapos ay pilyang pinaglakbay ko ang aking hintuturo sa leeg nito at pinadaustos pababa at huminto sa tiyan nito na biglang lumalim. Inaakit mo na naman ako, Olivia. Nandito tayo sa labas at anytime baka may makakita sa atin habang may ginagawang milagro. Wika ni Gabriel sa tila nahihirapang boses. At kailan mo pa inalala kung anong sasabihin ng ibang tao sa'yo? Baka nakalimutan mo na, kilala ka bilang certified playboy. Ang makakakita sa atin ay iisipin lang na isa ako sa mga fling. Agad na pinutol ng maalab na hagka ni Gabriel ang mga sasabihin ko. Ilang segundo rin na tumagal ang aming ginawa bago naghiwalay ang aming mga labi. Wag na wag mong sasabihin ulit yan, Olivia. Para sa akin, hindi ka lang isang fling. Dahil ikaw ang aking forever. Ang aking forever na kailanman ay hindi ko gugustuhing mawala. Pakiramdam ko ay tila nalunod ang aking puso sa narinig. Kailanman ay hindi ko pagsasawa ang pakinggan ng mga salitang puno ng pagmamahal mula sa binata. Mahal na mahal din kita, Gabriel, at hindi ako magsasawang sabihin sa iyo ang mga salitang yan. Nakangiting hinila ako ni Gabriel sa batok para muling hagkan. Pero bago pa man maglapat ang aming mga labi, ay narinig na namin ang boses ng katulong na si Carol habang papalapit sa amin at tinatawag ang pangalan ng binata. Yes? What is it, Carol? Sir, may tumatawag po galing sa city jail. Warden daw po siya. Nais daw po kayong makausap ni Mr. Juco. Nakahanda na raw po siyang magsalita kaya pinapapunta niya kayo sa kulungan. Pagbabalita ni Carol sa amin, halos magkasabay kaming napatayo ni Gabriel nang marinig namin ang ibinalita ni Carol. Nakalarawan sa mukha namin ang magkahalong tuwa at excitement. Dumating na rin ang pinakahihintay naming araw. Ang araw kung kailan sasabihin na ni Mr. Juco kung sino ba talaga ang mastermind sa pagtatangka sa buhay ni Gabriel. Sigurado kang galing sa city jail ang tawag na natanggap mo? Paninigurado ng binata. Opo, Sir Gabriel. Sigurado po ako. Magkasabay kaming umahon sa swimming pool at dali-daling tumakbo papasok sa aming mga silid para magbihis. Mabilisan lang kami nag-ayos at kaagad nang umalis. Sana naman ay hindi magbago ang isip ni Mr. Juco at talagang sabihin na niya sa atin ang totoo. Umaasang sabi ko kay Gabriel habang nasa loob kami ng kotse at papunta na sa city jail. Sana nga, Olivia, para matapos ng lahat ng to at mahuli na natin kung sino man ang mastermind sa pagtatangka sa buhay ko. Sang-ayon naman ito. Mas diniinan pa nito ang pag-apak sa linyador para mabilis kaming makarating sa kulungan. Nang makarating kami sa city jail ay nagmamadali kaming tumuloy sa loob. Napakunot ang aming noon na makita namin na tila nagkakagulo sa loob. Anong nangyayari? Tanong ko sa isang gwardyang dumaan at tarantang tumatakbo. Bakit nagkakagulo rito sa loob? Huminto ang gwardya at nanlalaki ang mga matang sinagot ang aking tanong. Yung politiko na nakakulong dito ay biglang pinaslang habang nasa loob ng banyo at naliligo. Napaawang ang mga labi namin sa narinig. Isa lang ang pumasok sa aming isipan. Nais din itong patahimikin ng taong yon para hindi na ito makapagsalita pa.
Gagawin talaga ng taong yun ang lahat para walang makapagturo sa kanya. Sa sobrang galit ni Gabriel ay ilang beses nitong sinuntok ang dingding. Mabilis ko naman itong dinaluhan para pigilan. Hindi na maibabalik pa ang buhay ni Mr. Juko. Nakakapanghinayang nga lang dahil pumanaw ito nang hindi man lang nasasabi sa amin kung sino ang taong pinoprotektahan ito. Pero sino kayang nagpaligpit sa matanda? Ulang hiya talagang taong yon. Wala siyang kaluluwa. Nanggigigil na sigaw ni Gabriel. Tama na Gabriel, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Naunahan na tayo ng taong yon at wala na tayong magagawa pa. Kausap ko kay Gabriel. Kahit man ako ay gusto ko ding magwala at manuntok, pero kailangan kong kontrolin ang aking sarili dahil kailangan ni Gabriel ngayon ng taong magpapakalma sa kanya. Maya-maya lang ay inilabas na ang wala ng buhay na katawan ni Mr. Juko. Natatakpan ng puting kumot ang buong katawan nito habang nakasakay sa stretcher. At inilalabas ng 4 na katao. Pinigilan ni Gabriel ang 4 para tingnan saglit ang politiko. Maputla na ang mukha nito at halatadong naubusan na ito ng dugo sa katawan. Pagkatapos naming tingnan saglit ang katawan ni Mr. Juko, ay agad na itong inilabas papunta sa naghihintay na ambulansya. Ilang minuto rin kinalma ko ang damdamin ni Gabriel. Nang kumalma na ito ay saka palang lumapit sa amin na ang warden ng kulungan. Siguro ay nagalangan itong lumapit sa amin kanina. Sa pag-aalalang siya ang sisisihin at magpabunto na ng galit ni Gabriel. Mr. Villatore, ma'am, may ipapakita ko sa inyo. Sumunod po kayo sa akin. Kausap sa amin ng warden. Nagkatinginan kami ni Gabriel bago walang salitang sumunod sa kanya. Sa banyo kung saan pinaslang si Mr. Juko kami dinala ng warden. Nagkalat pa sa sahig ang dugo mula sa katawan ni Mr. Juko. Pero hindi sa mga nakakalat na tuon ang aming pansin, kundi sa 2 letra na nakasulat sa dingding ng banyo. Ginamit ni Mr. Juko ang dugo nito para maisulat ang 2 letra na tila inisyal na pangalan ng isang tao. CS. Mahinang basa ko sa 2 letra na nakasulat sa dingding. Biglang gumana ang aking malikot na isipan. Sino bang malapit na tao o kaibigan ng Mr. Juko ang may inisyal na CS? Hindi kaya si Mr. Carlos Sebastian? Pakiramdam ko ay tila may literal na pag-asa ang biglang nagbukas sa amin dahil sa nakasulat na letra. Halata sa pagkakasulat nito na pinilit lang nitong maisulat ang 2 letrang iyon para siguro bigyan ng clue ang mga pulis sa kung sino man ang nagpaligpit rito. Dahil sa clue na ito ay hindi maisasara agad ang kaso sa pagpaslang sa politiko. At iisa lang ang taong nagtataglay ng ganyang inisyal na pangalan na malapit kay Mr. Juko. Ito ay walang iba kundi si Mr. Carlos Sebastian. Ngayon ay maaari na namin siyang imbestigahan dahil naiuugnay na ang pangalan nito kay Mr. Juko. CS. Mahinang sambit din ni Gabriel sa letrang nakasulat sa pader. Pagkatapos ay nanlalaki ang mga mata na biglang napatingin din sa akin. Mukhang naisip din ito ang aking naiisip. Pero hindi sapat ang ebidensyang yan para sampahan natin siya ng kaso. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya laban sa kanya. Kausap ko kay Gabriel. Tama ka, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya laban sa kanya. Lalo pa at hindi siya basta-bastang tao lamang. Pinaglilipat naman ng kasama naming warden ang kanyang paningin sa amin na binata. Tila naguguluhan ito sa aming pinag-uusapan ni Gabriel. Natigil kami sa pag-uusap nang biglang may pumasok na lalaking tagapaglinis na nakasuot ng sombrero. May bitbit itong isang timba na may laman na tubig at floor mop. Akmang bubuhusan na ito ng tubig ang letrang nakasulat sa dingding nang bigla ko siyang pigilan. Sandali lang kuya, hindi mo pa pwedeng linisin yan. Saka mo nagalawin yan kapag tapos na mag-imbestiga ang mga investigador. Mariing saway ko sa kanya. Napatigil ang lalaki ngunit nanatiling nakatalikod lang sa akin. Bigla akong kinutuban. Hindi normal ang reaksyon nito dahil hindi natinag ang lalaki kaya nilapitan ko ito at hinawakan sa braso para pihitin paharap sa akin. Eksaktong pagharap niya sa akin ay sinalubong niya ako ng hawak nitong patalim. Mabuti na lang at maliksi ako. Kaya agad kong nailagan ang pag-atake nito. What the? Biglang sambit ni Gabriel na hindi inaasahan na ginawa ng janitor. Iwinasiwas ng lalaki ang patalim na hawak nito, ngunit muli ko lang itong nailagan. Nang muli niyang iwinasiwas ang hawak ay nahuli ko na ang kamay nito. Maliksing pinilipit ko ang kamay niya at dinala sa likuran at sunod na hinuli ko ang isa pa niyang kamay. Pagkatapos ay magkasunod na sinipa ko ang likuran ng kanyang 2 tuhod kaya bahagya itong napaluhod. Patalikod na isinalya ko sa dingding ang lalaki na hindi na nakuha pang makapanlaban. Lalo pa at tinutukan na ito ng armas ng kasama naming warden. Ikaw bang pumaslang kay Mr. Juko? Sino nag-utos sa'yo para paslangin siya? Galit at mariing tanong ko sa lalaki. Wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Matapang na sagot ng lalaki. Binigyan pa niya ako ng nang-aasar ng ngisi. Ah, ganon?
kung baliin ko na lang ng tuluyan itong isa mong braso. Mas diniinan ko pa ang pagkakapilipit sa kamay nito na nasa likuran nito. Kahit paslangin niyo ako, ay wala pa rin kayong mahihita sa akin. Matapang pa rin na sigaw ng lalaki kahit na nakalarawan sa mukha nito ang matinding sakit na nararamdaman. Kung ganon, wala ka naman palang silbi sa amin, kaya mas mabuti pang patahimikan ka na lang namin ng tuluyan. Galit na wika ni Gabriel bago itinaas ang patalim na hawak nito at walang sabi-sabing nilapitan ng lalaki para iligpit. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makitang seryoso ang mukha ni Gabriel at hindi lang ito nananakot. Magsasalita na ako! Napasigaw na sabi ng lalaki at naipikit pa ang mga mata sa sobrang takot. Magsasalita na ako, pero wag sa lugar na to. May mga matang nakatingin sa atin ngayon. Napapalunok na dugtong pa nito sabay sulyap sa kasama naming warden. Bigla tuloy ako napatingin din sa warden, ngunit hindi ko ito pinaghihinalaan dahil ito ang tumutulong sa amin para bantayan si Mr. Juko at i-report sa amin ang lahat ng kanyang kilos dito sa kulungan. Kaya hindi ako naniniwalang isa ito sa mga kalaban namin. Oh, bakit ka nakatingin sa akin? Ako ba ang tinutukoy mo mga mata na nakatingin sa'yo? Nandidilat na wika ng warden. Hindi ikaw, kundi ibang tao. Mabilis na sagot ng lalaki. Mabuti naman kung ganon. Akala ko akong tinutukoy mo. Tiyak na makakatikim ka sa akin kung akong itinuro mo. Agad na wika ng warden pagkatapos ay binalingan kami ni Gabriel. Ang mabuti pa, dalhin niyo na sa presintong lalaking yan. Doon niyo na lang siya paaminin at baka maraming mga matang nakatingin sa atin dito. Kapag magsinungaling ka sa amin, ay ipapaputol ko yung dila mo gamit tong patalim mo at huwag mong tangkain na tumakas dahil talagang tutuluyan ka namin. Banta ko rito para hindi ito magtangkang tumakas. Pagkatapos kong tanguan ng warden ay lumabas na kami sa city jail. Dalawa kami ni Gabriel na nakahawak sa lalaki at napapagitnaan namin siya para hindi siya makatakas. Eksaktong paglabas namin sa gate ng city jail ay biglang may humintong motorsiklo sa harapan namin na may isang angkas na lalaki. Biglang bumunot ng armas ang angkas nito pagkatapos ay inasinta kami. Nagkanya-kanya kaming tago ni Gabriel. Pareho kaming hindi tinamaan. Pero ang lalaking hawak namin ay malas na siyang sumalo sa lahat ng balang pinakawalan ng lalaking angkas ng motor. Mukhang ito naman talaga ang target at hindi kami ni Gabriel. Siguro ay nahulaan ng kanilang boss na papalpak ang lalaking to na inutusan nilang paslangin si Mr. Juko. At pagkatapos ay isunod kami ni Gabriel kaya nagpadala ito ng backup at para hindi ito makapagsalita at maisiwalat ang pangalan ng boss nito ay agad na itong ipinaligpit ng peste at walang puso nitong boss. Ngayon ay wala na ulit kaming mapagkukuhanan ng impormasyon. Palagi na lang kaming nauunahan ng taong yon at ang tanging clue na pinanghahawakan na lang namin ay ang letrang isinulat ni Mr. Juko sa dingding ng banyo gamit ang sarili nitong dugo.